Ang lawa ng Taal sa Pilipinas ay naging isa sa mga pinakapinag-uusapang lawa sa buong mundo. Hindi dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa isang nakakakilabot na misteryo. Halos 4 na taon na ang nakalilipas, isang serye ng mga misteryosong pagkawala ng mga sabonghero o mga tagasunod ng sabong ang naging laman ng mga balita sa buong bansa. Ang mga pamilya ng mga nawawalang lalaki ay naiwan sa matinding pagdadalamhati, tahimik na naghahanap ng kasagutan habang patuloy na lumalalim ang takot at hinala. Nitong mga nakaraang mga araw, muling umingay ang issue matapos lumitaw ang mga bagong revelation na nag-ugnay sa lawa ng Taal sa posibleng pinakamalupit na kaso ng karumaldumal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang dating tahimik at magandang tanawin na kilala sa kasaysayan ng bulkan ay ngayon isa ng sentro ng paghahalungkat at pag-iimbestiga sa kung saan inilagak ang mga biktima ng massacre at krimen. Si Julie Dondon Patidongan, isang dating tagaloob sa mundo ng online sabong, ay matapang na lumantad upang ibunyag ang ilang nakakagulat na detalye. Ayon sa kanya, humigit kumulang 100 lalaki ang dinukot, tinalian ng tie wire at duct tape, pinatay, at itinapon ang mga bangkay sa madilim at malalim na bahagi ng lawa ng Taal. Noong una, siya'y lumabas sa mga panayam na nakasilhuwet lamang, ngunit kalaunay ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao na nagdulot ng matinding interes sa publiko at media. Tinukoy niya ang ilang makapangyarihang personalidad na di umano'y sangkot sa pagplano at pagsasagawa ng mga pagpatay, kabilang na di umano ang negosyanteng si Charlie Atong-ang at pati ang actress na si Gretchen Barreto ay kanya ring nabanggit. Ang kanyang salaysay na sinusuportahan ng ibang saksi ay naglalarawan ng isang malupit at sistematikong operation ng krimen na nakatago sa likod ng online sabong. Agad na tumugon ang mga opisyal ng gobyerno sa lumalakas na sigaw ng bayan at nanguna rito si Justice Secretary Crispin Remulla. Kaniyang kinumpirma na may ilang saksi na ring lumutang at lahat sila ay may magkakatulad na salaysay hinggil sa pagdukot, pagpapahirap at pagtapon ng mga bangkay sa lawa ng Taal. Isiniwalat din ni Remulla na hindi bababa sa 15 pulis ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa posibleng pagkakasangkot o pagtakip sa krimen. Ang Philippine National Police on PNP at National Bureau of Investigation NBI ay naatasang magsagawa ng mas malawakang investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng krimen. Samantala, hinihikayat ng Senado at ng ilang human rights organizations ang mabilis at transparent na aksyon mula sa mga awtoridad. Ang lawa ng Taal na isang likas na yaman at nabuo sa loob ng bunganga ng isang bulkan ay ngayon ay mahigpit na minamanmanan ng mga investigador at forensic experts. Kilala ang lawa sa pabago-bagong kalikasan nito at sa malalim nitong ilalim, kaya't isa itong mahirap na lugar para sa operasyon ng paghahanap. Ayon sa mga pahayag ni Patidongan at iba pang saksi, may tiyak na mga lugar sa lawa kung saan itinapon ang mga bangkay na nagbunsod ng isang malawakang search mission. Kasalukuyan nang ginagamit ang sonar mapping, mga diver, at drone surveillance upang siyasatin ang madilim at asidikong tubig ng lawa. Para sa mga lokal, ang pagbabagong anyo ng lawa mula sa isang atraksyong panturismo tungo sa isang eksena ng krimen ay tila bangungot. Upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa paghahanap, humiling ng tulong teknikal ang Pilipinas mula sa bansang Japan, particular na para sa paggamit ng SAMCAM ng mga underwater drones at robotic search devices. Makakatulong ang mga kagamitang ito sa paggalugad ng mahirap na kalupaan sa ilalim ng lawa,
kabilang na ang mga bitak at deposito ng bulkan na halos wala ng visibility sa malalim na bahagi. Nakipag-ugnayan na rin ang Department of Science and Technology, DOST, at ang Philippine Coast Guard upang magbigay ng kagamitan at ekspertong siyentipiko bilang suporta sa operasyon. Ang pangunahing layunin ay makahanap ng mga labi o anumang konkretong ebidensya na makapagpapatunay sa mga pahayag ng mga whistleblower. Kapag naging matagumpay, ito'y maaaring magbigay liwanag sa isa sa mga pinaka-nakakatakot at misteryosong kaso sa kasaysayan ng bansa. Habang lumalalim ang investigasyon, ramdam na ang epekto sa mga komunidad sa paligid ng lawa ng Taal. Ang mga mangingisda na umaasa sa yaman ng lawa ay nagsasabi ng malawakang pagbagsak ng kita dahil sa masusing operasyon. Nilinaw na ng mga siyentipiko na kung meron mang mga katawan sa ilalim ng lawa, ito'y matagal nang nabulok at hindi na mapanganib sa kalusugan ng tao o sa mga isda. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang takot at maling impormasyon na kumakalat, subalit ang katarungan ang hangad ng mga pamilya ng mga biktima. Samantala, pwede ring bumagsak ang turismo sa rehiyon na lalong nagpapahirap sa kabuhayan ng mga residente. Nasa gitna sila ngayon ng kagustuhang makamit ang katarungan at ng pasaning dulot ng pangyayaring ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Patuloy ang mataas na interes ng publiko at masinsinang binabantayan ng pambansa at pandaigdigang media ang bawat bagong detalye ng kaso. Nanawagan si Batangas Governor Vilma Santos ng balanseng aksyon. Suportahan ang investigasyon, ngunit sana ay tuloy-tuloy lamang ang paghahanap buhay ng mga tao. Samantala, iginigiit ng mga grupo ng karapatang pantao ang agarang pag-imbestiga at kung kinakailangan ay pag-aresto sa mga sangkot at pagbibigay ng hustisya sa mga pamilya na mga nawawala. Sa Maynila, lumalakas ang panawagang muling buksan ang pagdinig sa Senado at isapubliko ang lahat ng resulta ng investigasyon. Para sa marami, ang misteryo ng lawa ng Taal ay hindi lamang isang krimen, kundi isang salamin ng katiwalian, kawalan ng pananagutan, at ang matinding laban para sa katotohanan sa Pilipinas. Kumpirmado ng mga awtoridad sa Pilipinas na gagamit ng drone technology, lalo na ang mga underwater drone, bilang mahalagang bahagi ng patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabonggero sa lawa ng Taal. Ang mga Specialized Remotely Operated Vehicles, ROVs, na ito ay may kakayahang mag-navigate sa malabo at puno ng debris na kalaliman ng lawa gamit ang high-resolution sonar, underwater cameras, at robotic arms. Dahil may bahagi ng lawa ng Taal na umaabot sa lalim na 172 metro, lubhang delikado at kulang ang traditional na diving operations upang masuyod ang buong lugar. Sa tulong ng underwater drones, masisiyasat ng mga investigador ang ilalim ng lawa ng mas sistematiko at ligtas nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng mga divers. Binigyang diin ni Justice Secretary Crispin Remulla na ang drone-assisted mapping ay makakatulong sa paggawa ng detalyado at visual na modelo ng ilalim ng lawa, kabilang na ang mga lugar na itinuro ng mga saksi bilang posibleng tapunan ng mga bangkay. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, mas madali para sa mga search teams na makita ang mga anomalya, matukoy ang mga buto, at tukuyin ang anumang hindi pangkaraniwang bagay na maaaring may kaugnayan sa mga nawawalang sabonghero. Pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang posibilidad ng paggamit ng heat at movement sensors. Bagaman maaaring mahirapan itong makakita ng ebidensya dahil sa matagal ng pagkakabaon ng mga labi. Gayunpaman, ang paggamit ng drone technology ay isang malaking hakbang tungo sa paghahatid ng linaw at hustisya sa isa sa pinaka-nakakakilabot na kaso sa kasaysayan ng bansa. Sa tulong ng siyensya at sa patuloy na panawagan ng publiko, umaasa ang mga awtoridad na sa wakas ay mabubunyag na ang katotohanang matagal nang nakabaon sa madilim na tubig ng Taal. Masusing iniimbestigahan ngayon ang lawa ng Taal dahil sa mga whistleblower, kabilang na si Patidongan,
na tahasang nagturo ng mga lugar sa lawa kung saan umano itinapon ang mga bangkay. Tumugon ang mga awtoridad sa pamamagitan ng underwater mapping at paunang paglubog ng mga divers, at formal na humingi ng tulong mula sa hukbong dagat, Coast Guard, mga siyentipiko, at international na eksperto. Ang layunin, makahanap ng ebidensyang magpapatunay ng mga pagpatay at maghahatid ng hustisya sa pamamagitan ng mga kaso at posibleng pag-uusig. Ang kasalukuyang investigasyon ay pinaghalo ng mga controversial na paratang, teknikal na hamon at malalim na epekto sa lipunan. Sa pagkilos ng mga makinarya ng pamahalaan at teknolohiya, kabilang ang ROVs mula sa Japan, Navy divers, mga investigation ng pulisya, at masusing pagsusuri mula sa lehislatura, maaaring ang lawa ng Taal na ang maging lugar kung saan malulutas ang isang matagal nang nakatagong misteryo ng bansa. Ang misteryo ng mga nawawalang sabonghero at ang nakakakilabot na pagtapon ng mga bangkay sa Taal Lake ay nagpapakita ng madilim na katotohanan sa likod ng isang kilalang libangan ng bansa, ang sabong o kaya ay sabong. Mula sa mga kasong tila hiwa-hiwalay na pagkawala, lumabas ang isang malawakang investigasyon na umuugnay sa mga makapangyarihang personalidad, tiwaling opisyal at isang sistemang matagal nang nagpapabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas nakakatakot pa sa mga paratang ay ang posibilidad na matagal nang pinatahimik ang katarungan habang tahimik na naghihinagpis ang mga pamilya. Ang Taal Lake na dati simbolo ng likas na ganda ng Pilipinas ay ngayoy paalala ng kung paano ang kasakiman at kapangyarihan ay maaaring gawing tapunan at taguan ng mga krimen ng isang napakamakasaysayang lugar at tanawin sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon sa ilalim ng mapanganib at malalim na tubig ng lawa, hindi nawawala ang determinasyon ng mga awtoridad na matuklasan ang katotohanan. Sa tulong ng lokal na kooperasyon, siyentipikong teknolohiya at international na suporta, may pag-asa pa ring mabubunyag ang tunay na nangyari, kahit gaano pa ito kasakit. Unti-unting nababasag ang katahimikan sa pamamagitan ng testimonya ng mga whistleblower at makabagong forensic na kagamitan. Ang panibagong sigasig ng pamahalaan sa paghahanap ng hustisya, bunga ng matinding panawagan ng publiko, ay maaaring magbigay ng katarungan sa mga pamilyang matagal nang naghihintay. Higit pa sa paghahanap ng mga labi, ang layunin ay masugpo ang lihim na mundo ng katiwalian at krimen. Sa huli, hindi lang ito kwento ng Taal Lake o ng mga nawawalang sabonghero, ito ay kwento ng katarungan, tapang at pananagutan. Kwento ito ng mga naglakas loob na magsalita sa kabila ng panganib sa kanilang buhay. Isa rin itong salamin ng isang bayang dumarating sa mapait na katotohanan habang lumalaban upang hindi na maulit ang kasaysayan ng pananahimik at pag-abuso.